give you thanks with all my heart. I will sing your praise before the heavenly beings. I will bow down toward your holy temple and give thanks to your name for your constant love and truth. You have exalted your name and your promise above everything else. On the day I called, you answered me. You increased strength within me. Let us now prepare for our opening hymn. Our most gracious Heavenly Father, we come before you today with grateful hearts, thankful for the gift of life and the opportunity to gather together in your presence. We ask that you would bless our time of worship, that your Spirit would guide us
and give us ears to hear your voice. May your word bring us comfort, conviction, and inspiration, and may we leave this place renewed and empowered to live out our faith in the world. In Jesus' name we pray. Amen. A call to confession. Matthew 11, verses 28 to 30. Jesus said, "Come to me, all who you labor and are heavily burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Let us confess our sins against God and neighbor. Have a silent prayer of confession. God is great, God is perfect, God is loving. God has assured us that if we confess our sins and confess the Lord Jesus Christ and believe that God raised him from the dead, we shall be forgiven of our sins and we shall be saved and have eternal life. This is the assurance that God gives to those who truly believe in him and who live their lives according to his commandments and to his love and grace. Receive the blessings of forgiveness, my friends, brothers, and sisters. Amen. Let us stand to extend warm welcome and greetings to our brothers and sisters. I'm blessed, and I know that I am blessed in the control of my life. I'm blessed, and I know that I am. He promises to give a new life. I'm blessed, He walks with me, and He brings me wherever I go.
Good morning, everyone. Yes, we are so blessed. And praise to our Father God, Jesus our Savior, and the Holy Spirit who is in us. Once again, anhi kita sa atong announcements. And welcome everyone sa atong simba na pod karon. And welcome again also Brother Paul Alabat na dito tapad ni Igsoon Alaya. Kani si Paul, active ni siya kani adto sa CYF and one of the leaders sa ADC CYF. Praise God. Padayon natong Sunday schools sa mga bata dito sa Silong. Sa CYF, padayon ang Sunday school CYF after breakfast. 1 hour lang inyong Sunday school with Brother Freddie Miro as your teacher. And CYF, napod mo yung Sunday school, pero di ni sila yun na regular. Anyway, naman ni sila Bible study every Saturday at 2 p.m. dito sa residence ni Reverend and Mrs. Villalba. So CYF, kids, and CYF, and the UCM and CWA, padayon ta magmadasigon, padayon pagtuon sa pulong sa Diyos. And at home, read your Bibles at home. And then, obang parents po, padayon sila nga na sila devotional, either sa morning or sa gabi. Padayon nato natin tanan kay mo na atong spiritual sustenance, spiritual food, ang word ni God. So sa midweek prayer meeting, ang atong liturgy si Brother Joel Fernandez. Atong messenger, midweek prayer meeting at 5:30 every Tuesday, Pastor Rosalino Taglocop. And the worship staff next Sunday, June 1, June na ta, half na ta sa year. Atong elder of worship, Elder Ernesto Batitang, liturgist Jean Mungado, and choir, the Living Word Choir, Deacon Winard S. Luzon. Door greeters, please, CWA. And sa atong mga offerings, salamat kaayo sa padayon natong pag-obey sa command to give our tithes, pledges, and other offerings, and even our lives in serving our God. Oo. Last Sunday, salamat kayo sa Ginoo sa madasigon og nindot nga kahiusahan sa anak ni board member Benjamin Lim and Sis Margaret Lim, si Ron og si Shas Sashin dito sa pavilion. Salamat sa itong mga pastors and the choir. Salamat kaayo, ana. And also, thank you for their love gift for the pastors and for the choir. Thank you. Thank you. BM and Mrs. Lim. And for everyone who gives to the Lord, thank you for your generosity back to the Lord, as God is so generous to all of us, His sons and daughters, His children. Sa atong birthday celebrators, dili na lang nako basahon, og sa atong wedding anniversary celebrators. Happy birthday, everyone, and happy wedding anniversary. From May 25 to 31 ang birthdays, and from May 25 to 31 ang wedding anniversary celebrators. Thank you also for those who continually give in cash or in kind sa atong breakfast fellowship o sa atong flowers pod na kada Domingo makita nato diri sa altar. Thank you. Thank you. And today is our regular council meeting. Please take note, council members, after breakfast sa taas ta mag-meeting. And be ready with your reports also. Ang atong meeting usab sa Beyond Acts, the Bible Newman Academy alumni, dili man ta maka-meeting karon kay na council meeting, but next Sunday, after breakfast, padayon ta sa atong meeting kay daghan patag hisgutan nga mga bulhaton
labi na ang pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. Please take note, alumni of the Newman Bible Academy. And ang atong schedule sa choir, next Sunday, the Living Word Choir. O sa uban nga mga announcement, akong gihangyo si Pastor Mero. Mayong buntag, ugma ang Philippine Statistics Authority nagtawag sa tanang mga pastor nga adunay lisensya pagpangasal nga mag-upgrade o mag-update pinagi sa pagtambong sa seminar nga pagahimuon dito sa Social Hall sa Kabadbaran City Hall. So kini inyong pastor moadto dito ugma sa Kabadbaran. Kung mangita mo nako, mo text lang mo kay ni Amandiri sa atong bulletin ang atong mga numbers sa mga pastor kung doon na mo yung mga kinahanglanon. So karong adlaw atong kantahan og happy birthday ang mga nag-birthday si Ervin Amaga, Ani Miro, si Jaira May Ribiro. Unya wedding anniversary sa atong pastor Reverend and Mrs. Noel and Maria Angela Villalba karong adlaw, UCCP Sunday. Dungan day atong palakpakan sila. Musunod ang wedding anniversary ni Engineer and Mrs. Chito og Naomi Raganas. Unya si Helen magsaulog siya nga mag-inusara kay mibiya naman kanato si Virgilio, maura pong pitsaha. Tungawitan sila og happy birthday og sweeter as the years go by. Magampo kita. Mahigugmaon og silundon og faithful nga Ginoo. Salamat niini nga adlaw sa tanan nga celebrate sa ilang birthdays ug wedding anniversaries. Salamat usab o Dios sa among anniversary sa United Church of Christ in the Philippines nga natukod ni atong May 1948. Salamat o Dios niini nga higayon nga kami ani adinhi aron mosangyaw sa maayong balita ni Hesukristo, ang among manluluwas nga anak sa Dios, o kini ang among gisumpaan nga mga kamatuoran nga among barugan gayud hangtod sa kahangturan, ug hinaot ang among iglesia o Dios magasaulog niini nga anniversary na sa paghinumdom nga si Hesukristo mao ang nagtukod niini nga simbahan, ug kami nagasimba gayud kaniya ug nagahatag sa among mga kinabuhi ug pag-alagad diha sa iyang gingharian ug sa iyang maayong balita. Salamat sa higayon o Dios, bisan og daghan ang mga kakulian nga nagapadayon kini nga iglesia diha sa pag-alagad kanimo, pagsangyaw sa imong ngalan o pagdasig sa mga katawhan sa pagdawat sa kaluwasan nga ginatanyag sa among Ginoong Hesus. Pinaagi sa iyang dakong gugma nga gipakita didto sa Kalbaryo
pagbayad sa among mga kasalanan o paghatag kapasayloanan sa mga sala. Ania kami gayod tungod ni ining dakong gugma og grasya sa Dios, ug kami malipayon nga musangyaw nga kami mga luwas, kami midawat kang Hesukristo og nagpadayon sa pagsimba kaniya, nagapadayon pagdayeg sa iyang ngalan. Ug kami o Dios nagaampo nga imong dihugan ang among iglesia sa balaang espiritu sa iyang mapadayonon nga pagsangyaw sa maayong balita niini nga panahon. Tudloi kami o Dios sa kamatuoran ug tudloi kami sa kadasig nga anaa ihatag sa mga magtutuo nga gisaad sa atong Ginoo dinhi sa iyang mga katawhan. Na ikaw magauban gayud kanamo hangtod sa kahangturan ug kami mahatagan gayud sa gasa ug sa mga panalangin aron kami makapadayon niini nga maanindot nga buluhaton nga gisangon sa lawas ni Kristo ang United Church of Christ in the Philippines, ang Evangelical Church. Nagapasalamat usab kami sa tanan nga katawhan nga nagatuo kang Hesus ug nagahatag sa ilang panahon, nagapaningkamot sa pagbatok sa kasalanan, nagabatok sa garbo o nagabatok sa kining attitude nga pangkaugalingon lamang ang simbahan. O Diyos, nagapasalamat kami nga mapadayunon kami diha sa imong buluhaton o sa imong misyon nga gihatag kanamo. Puna kami sa grasya o sa gugma nimo, O Diyos, aron madaog namo ang tanan nga mga problema ug magpadayon kami sa pag-alagad kanimo. Hatagi kami sa maayong panglawas, panaghigugmaay o mga resources nga among gikinahanglan alang ni ining buluhaton. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo kami nagampo. Amen. Our reading for today's message is found in Matthew 16, verse 18, which says, "You are Peter, and on this rock I will build my church." We thank you, dear Lord, for this verse. Please sit down.
Salamat kayo CYF and choir conductor Ray sa nindot nga awit para sa atong Ginoo. Sa dili pa mobalik og tindog ang atong tindog ang atong magwawali karon, sa dili pa kaayo na suhito ani niya. Salamat jud ko sa Ginoo kay makita ni nako siya nga kun mayon nga pwede ka mawali. Wag yun na panahon nga ako madumduman nga mayon siya dili. Gawas kon na siya biyahe. Siya ni atong treasurer, no? Taod-taod na ni ato nga treasurer and one of the alumni of the Newman Bible Academy. And president po ni namo sa Gideon's International Butuan City Camp. O daghan ni siya gipanguluhan nga outside ministries sa church. So, pasalamat ta kay ako man siyang giingnan, dili man madayon tong atong guest preacher, pwede ikaw na lang mo puli. Og sa walay duha-duha, yun siya,
unang si Brother Freddy Canyon Mero. Moingon ko nga happy 77th church anniversary sa atong simbahan, United Church of Christ in the Philippines. Sa nagbasa ko sa Facebook, mo na ang gisulti sa usa sa atong bishop, ningon siya nga sa atong 77th anniversary, mo na ang declaration nga UCCP is identity is united and uniting. My character is evangelical and evangelistic. My ministry is holistic. My concerns are universal and inclusive. My spirit is progressive and my attitude is open-minded. Sa akong hunahuna, sa nagbasa ko ani, muingon ko nga kini siya pagampo. Tungod kay unta kini nga mga deklarasyon matuman ni. No, matuman ni kay mo man ni ang usa-usab nga atong gibarugan sa atong giparegister nga evangelical church. Nga tungod nini nga pagka-register, may baon ta na lang mo, katong wa na hibaw, gi-expelled ko. No? So, karon expelled ko sa Butuan City, UCCP. Wa day ko gi-expelled siguro sa national, kay dili man maka-expelled kung corporate dili man ang local church ang mag-expelled. No, kay ipagigod niya siya og corporate decision sa nasyonal. No, so mingon ko nga UCCP paghihapon ko. No, so sama natong tanan. No, so mingon ta nga happy 77th UCCP anniversary. Pakpakan nato ang Ginoo. Sa atong gibasa, ato gisulti ni Jesus kang Pedro nga upon this church I will build my church, and the gates of hell cannot prevail the church that He has laid. Muna nga ang atong mensahe gitaytulan og the church. Sa tayto basago ninyo kay aron ko nakalimot man ko. The church that will last. Ang church nga mulungtan. Tungod kay daghan man nga churches nga na-establish sa mga apostoles o kana giisa-isa sa revelation. Unya nakita dito nga sa usa ka simbahan nga Smyrna, ningon dito ang bersikulo nga, you have lost your first love. Repent! So, mo na ang ipahibalo ka nato. Ano niya, sa mauusap na teksto, ningon nga, upon this rock. Ang mga uban nga relihiyon, ningon sila nga, si Pedro kuno ang rock. Pero ang ngan nga Pedro means stone or pebble. Ang tinuod gyud nga bato mao si Kristo. So, founded gayud ang simbahan diha kang Kristo. So kung founded siya kang Kristo, mula siya tungod kay naa siya'y mga standards. Kanang standard, meaning to say, sumbanan nga kita magkinabuhi sa atong mga kinabuhi. Dayag na nga, sige man ni Wally,
ang standards kay kami sa Rotary, by the way, presidente ko sa Rotary karong tuiga. Nami four-way test. No? Kanang four-way test, is it the truth? It is fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendship? And is it beneficial to all? Muna ang sumbanan on the things that we will say and do. Sa atong simbahan, naasab tay sumbanan on the things that we will say or do. Kunya, gi-conceptualize na siya or gi-suit siya sa kapsula nga gingon nila nga sula. Sula gracia by grace alone. Sula fide in truth sa pagkatinuod. Sula scriptura by the Word of God or the Scripture. Solos Christus in Christ alone. And ang katapusan ng sula Deo Gloria, for the glory of God. So, tanan nato nga hungon, kinahanglan nga pinaagi niyaning mga sula. Bisan sa atong pamilya, pinaagi nini nga sula. Sa atong simbahan, sa community, atong i-practice, nga atong i-test ang mao nga mga pagsulti o mga pagbuhat nga kita nakasubay kung unsa ang sumbanan nato sa atong pagtuo. Tungod kay kung dili kita mo tuman ini nga mga sula, murag kulang man, no? Mahimo ta nga INC. Dili ko nagsulti ato nga simbahan, pero mahimo ta nga I have no Christ. No? Tungod kay ang ginatibuk-an gyud karon, tungod man kay ang bato mao man si Kristo. So kung ang bato mao si Kristo, siya ang i-celebrate sa founding anniversary nga mudagant na og 77 ka tuig. Ang ato bang gipangbuhat as a church, musubay ba niini nga sula? No, kay kung dili ta musubay ani nga sula, no? Dili kita makit-an nga kita mga Kristohanon. Tungod kay ang mga sula may atong standard of living as Christians. Yan isulti jud ang Bible nga makitaan ko mo, mahibawan ko mo nga kamo mga Kristohanon by your love. No, pinagi sa inyong gugma. Kay mao man ang gugma ang kahingpitan sa tanang balaod nga gisulti sa Biblia. Una nga mao kuno na ang atong paninguhaon. No nga grasya sa Ginoo, ang iyang kamaturan, ang iyang pulong. Si Kristo nga nasa itong kinabuhi o ang tanan paghimaya diha sa Ginoo. Muna nga gusto ta nga mulambo o ang atong simbahan mulas, no? Unsa may atong buhaton? Mag-suggest lang ko og mga kining mga suggestion. Ang primero nga suggestion, mingon ta nga ang atong future will be better than our past. Why? Because
gi-promisean man ta og eternal life sa Ginoo. So, klaro nga ang atong padulngan ahaman. We will be meeting with the Lord in paradise or in heaven. So, mao na nga kinahanglan nga ang atong ugma mas maayo pa kaysa karon. Siguro mingon mo nga ang balay ko sa yuta naguyog-uyog, pero ang balay ko sa langit nagsidlak-sidlak. Ang ikaduha nga suggestion mao nga ang atong contribution will be greater than our reward. No? Pero balihon na to, ang atong reward will be greater than our contribution. No? Kay, kung dili kita makiguban, di kita tabang sa atong simbahan, pinagi sa atong mga offering, mga tithes and pledges, dili man mo last ang atong simbahan, kay mo operate man yun ta dinhi sa yuta. Pero ang atong reward unsa man? No? Ang atong reward is our fellowship with Jesus diri sa kalibutan o pakiguban kaniya. We will reign with Him in eternity. Mao na ang gisulti sa Biblia. So, let your rewards be greater than your contribution. Tungod kay na may padulngan. No? Kasay ba mo kung musangyaw ta sa atong pagtuo? Doon ay mga kabig ug moingon ta nga during conversion ug ang tanan mo believe kang Jesus Christ as their personal Savior, the angels are singing, the heaven is rejoicing. So mao na mahitabo, mao na ang atong reward. Malipay ta nga ang mga tao will come to the saving faith of our Lord Jesus Christ. Ang ikatulong suggestion na actually i-discuss ko ni sa akong Sunday school. Kung gusto gyud mo kan kay madaghan ang ko'y pangutana ang Sunday school. So tambong mo Sunday school na to. Ang ikatulong mao nga ang ato bang participation should be greater than our preparation. Tungod kay kita nga mga magtotoo na magyud tay preparation stage sama sa pagsimba, sama sa Bible study, sama sa uban pa nga buluhato no kanang magbisita sa mga elderly, sa mga shut-in, mga fellowship, diha gi-prepare ta kay testingan man. Diha na musod ang atong performance. So ang atong preparation kinahanglan nga greater siya kaysa atong performance. Or balihon po nato na ang atong performance should be greater than our preparation. Kay kini nga kalibutan, no, gisulti ni Rick Warren, stage ra man ni for a life of eternity. No, gibansay ra ta dinhi sa kalibutan to prepare us for eternity. Kanya ang final nga tambag, your gratitude should be greater than your success. Kay kung mas successful na ta, usahay ang atong success, musod sa atong ulo. No? Nga unta ang atong gratitude, kinsa may atong tagaan og gratitude? Kadtong nagpanalangin ka nato nga mao si Jesus. Kaya ang Bible niingon man nga fame and glory o honor, the one who gives is God. So we give God all the glory. Solos Deo Gloria.
Muna nga, mutindog ta as saved people, as believers, i-practice nato ang pagtuo. Tungod kay, kung dili nato i-practice ang pagtuo, unsa may mahitabo nato? No, muna ang pinakadako nga apostasiya sa simbahan. Tungod kay daghang membro, gamay ra ang Kristiyano. No kaya ang uban, nominal naman. Makasimba, okay na. Pareto principle sa simbahan, no, kanang Pareto principle, ang 100% kuno nga trabaho, pwede ra himuon sa 20 ka tao, 20%. Pero dili na pwede sa simbahan. Tungod kay ang atong relationship is personal. No? Dili ta mada sa atong mga igsoon, atong iyaan, atong inahan, nga kauban nato sa simbahan. Dito sa langit, we strive to be working our salvation day by day. No? Pinaagi sa sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, Christ alone, o sola Deo Gloria. Tagaan mo og istorya regarding sa tulo ka managhigala. Talang nato nga ang tulo ka managhigala, niadto sila dito sa Tinoyan Falls. Noon yan, nagabihian sila. Agi sila o kanang Surigao nga ruta. Kay balo mo kanang Surigao nga ruta, no? Mga 40 ka kilometro, way tao. Nagubaan sila dito. Ang ilang sakyanan, naguba, okay, nadisgrasya man sila. Unya, usa kanila, no, samdan, ang isa, okay pa niya, ang ikatkuhan katong usa nila, iyang ipangagak ang mga angol sa disgrasya. Nya, pagtanaw nila dito, nakakita sila og usa ka balay nga nagsiga. So, niingon sila nga, antos-antos lang mo. Nya iyang gida, iyang gikuan. Kay naibalay dito nga naay suga. Unya nakita nila nga ang maong balay, sa doon na sila, nakita nila nga naay karatula. Ang karatula, patalang nga to, Dr. James Miro, physician. So arang nilang lipaya. Arang nilang lipaya kay makatubag man sa ilang panginahanglan. So, nanuktok sila, ayo. So, naitaw dito nga, matured na, ligawas. Nya, ikaw si Dr. James. Siya, ako. Tabang imi kay na-disgrasya mi. Among samaran nga kauban. Pero sa may tubag ni Dr. James, ningon siya nga, I'm very sorry. I'm no longer in practice. So, iyon na usahay ang mahitabo ka nato kung dili ta magpadayon sa atong buluhaton as mga Kristiyano. Muna nga, hindi mo nang isa nga, pwede ba doktor, kuhaon na hindi mo na imong signage siya? So, mausap ka na ito. Kana itong mga signage siguro ang tawag na sa atong pagkakristuhan nun, kung dili ta mo, trabaho niya na, pwede ba ato na lang kuhaon ang signage? Okay, makadeceive kita sa mga tao. No? So, ingon ni ini, ang atong mensahe nga kung gusto kita, nga the church will last, na mag-give promise anin, and the gates of hell cannot prevail on this church that He has laid. So,
Musalig kita sa Ginoo. Buhaton nato ang atong angay buhaton. And we would say, Ginoo, salamat sa panalangin of 73 years. Magampo ita. Daghang salamat to Diyos sa imong mensahe, sa among kasing-kasing. Ikaw, Ginoo, maga-examine ini. O Diyos, ipatigbabaw nga ikaw, Ginoo, among hatagan sa among pinakauna o pinakalas nga gugma. Tungod kay ikaw man ang nagluwas kanamo. Bisab ba nini nga panahon, kami musaado Diyos nga musalig kanimo, musilbi kanimo, ug ang pinaka-ultimate gayon nga magsimba ang among kinabuhi kanimo always. Kini ang among pagampo o paghatag kanimo sa tanang dungog himaya. So, lo, Deo Gracia, ug ang tanan mo ingon nga, Amen. God tells us over and over in the Bible not to be afraid. Our gifts this morning are one way that we trust God even in a world that keeps telling us to be afraid. We let go of thinking that we are on our own and live each day in graceful dependence on God. Let us gather our gifts together and offer them to God in gratitude and praise. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, and I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, and I'm carried in everlasting arms. You'll never
humble ourselves and acknowledge that everything we have are all gifts from you, O Lord. We thank you for the life and sustaining strength, for all the blessings you have bestowed in us, and for the opportunity to serve you and your people. As an expression of our praises and gratitude, we offer and bring these gifts, tithes, and offerings. May you bless this for the work and mission of this church for the furtherance of your kingdom. All glory, honor, and praises to you, O Lord and Savior. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let's remain standing for our closing hymn. Gracious and loving God, we thank you for this morning service. We have offered our thoughts, our hearts, our resources to the Butuan Evangelical Church, that it may continue, O Lord, to proclaim the love of God in Jesus Christ, our King, our Savior, and Lord. We thank you, God, that we have set wonderful standards for our behavior as a church. And we hope and pray that you will help us through the Holy Spirit to achieve the purposes for which you gave us this church. In our 77th assembly, our 77th anniversary, we give thanks for all the blessings you have given to us. And we hope and pray for greater work, achievements, so that we may truly glorify you as we do your work, and as we give thanks for the salvation that we have been given through Jesus Christ, your Son. Now the love of God, Creator of all wonderful things, and who has a plan for all of us, may the peace of Jesus Christ, our Lord, who took away the guilt of our sins, and may the power and presence of the Holy Spirit be with you all, now and forevermore.